12 na po ng tanghali at 1 Balita Pilipinas na. Sir Chinky, ano bang pinakamahalagang investment na kailangan nating simulan sa pagkakaroon ng financial stability? Nako, kung gusto nyo malaman, pag-usapan po natin yan. Una, bakit ba mahalaga mag-invest? Number 1, magkaroon tayo ng financial stability or security, di ba? Kasi pag tayo po nag-invest, ang kagandahan po niyan, magagamit po natin tong pera na ito just in case. 'Di ba? Pag mag-retire po tayo, 'di ba? Ang kagandahan din po dito pag nag-i-investment po rin tayo, kahit na dumaan na tayo sa mga ikang panahon ng retirement, kahit di ka na magtrabaho, may pera pa rin pumapasok. Bakit din mahalaga mag-invest? Syempre, para lumago lalo ang ating pera. Tatandaan po, ang pera po ay parang binhi. Pag tinanim, dadami po yan. Nakakita na ba kayo na magsasaka na kinain po ang binhi? Pangatlo, ang bakit po tayo nag-i-invest para pagdating ng panahon, meron tayong peace of mind. Bakit po? Imagine nyo, pag umabot kayo sa punto ng inyong buhay, kahit di na kayo nagtatrabaho, may pera pa rin pumapasok. Yan po yung tinatawag na pera ang nagtatrabaho po para sa atin instead na tayo po ang nagtatrabaho para kumita ng pera. Kaya nga, ang mahalagang investment po na kailangan po natin gawin, ha? Una, mag-invest muna sa ating sarili. Bakit po? Kasi tayo po ang gagawa ng desisyon kung saan natin lalagak ang pera, saan natin palalaguin ang pera. Kung mismo ikaw wala kang alam, mahirapan ka. Diba? Kaya kailangan mag-invest ka muna sa sarili. Pangalawa, mag-invest sa health insurance. Bakit po? Protektahan po natin ang sarili sa mga biglaang medical expenses. Meron ba kayong kakilala nagka-COVID noong 2020? Magkano hospital bills? Diba? Daan libo at milyon. Ano po nangyari? Since wala pong health expenses or tinatawag na health card, ano nangyari? Naubos po at kanyang ipon. Pangatlo, napaka-importante po, isang magandang investment at protection, life insurance. Para sa security ng pamilya, sa mga bagay na hindi inaasahan, lalo na kung ikaw ang breadwinner ng pamilya. Bakit natin saan maganda mag-invest? Sa retirement fund. Saan magandang retirement fund i-invest? Yung mga safe, ha? Like for example, Pag-ibig MP2, SSS, Flexi Fund. Diba? Or meron din tayo tinatawag na e-banks na po right now that gives us higher interest compared to the bank. At isa pang magandang investment na pasukan, lalo na kung ikaw ay nakaipon na, real estate, lalo na sa lupa. Bakit ang lupa po nag-appreciate ang price over time? Kaya mga kabadgetaryan, ang investment ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi ito sa pagbuo ng mas magandang kinabukasan para sa iyo at sa iyong pamilya. Magplano na maaga, matuto bago mag-invest, siguraduhin may ipon kayo bago kayo mag-umpisa. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes. Korte Suprema hiniling na pahintuin ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. ACT-CIS Representative Erwin Tulfo, kapatid niyang si Ben Tulfo, pati sina ACT-CIS Representative Jocelyn Pua Tulfo, Quezon City 2nd District Congressman Ralph Tulfo at Turismo Party List nominee Wanda Tulfo Teo pinapa-disqualify sa COMELEC dahil daw sa political dynasty. Senator Raffy Tulfo may panawagan kasunod ng petisyon. Mga taong bayan, kung ayaw niyo mga kapatid ko, please don't vote for them. Pero kung gusto niyo sila, dahil sa tingin niyo, makapagsilbi sila ng maayos, then go ahead, kayo na mag-decide. CIDG Director na dating hepe ng pulis sa Davao Region dumipensa sa ginawang pagsasampa ng reklamong inciting to sedition at unlawful utterance laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung ganong mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. Pogo na pinatatakbo umano ng Koreano na bisto sa Pasay. At Eli Buendia may sagot daw sa mga kontrobersya noon sa Eraserheads sa ilalabas nilang docu. To me personally, I think, just ready to speak my own truth. Balitang mainit, init pa! Yan ang latest sa showbiz hingahan. Ngayong tanghalian,
si Cheryl Cose. One Balita Pilipinas. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Inakyat na sa Korte Suprema ang issue sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Hiling ng kanyang mga kaalyado sa SC, pigilan ang ikinakasang impeachment trial sa Senado. Para sa update, magbabalita si Camille Samonte. Camille, sino-sino ang nagpetisyon niyan? Cheryl, naghain ng petisyon si Attorney Israelito Torion, Attorney Martin Delgra at iba pang kaalyado ng mga Duterte dito nga sa Korte Suprema para hilingin na ibasura at huwag payagan ng Senado na isagawa ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Mga respondent sa petisyon sina Senate President Cheese Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Sa kanilang petisyon, hiniling ng grupo na maglabas ang SC ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction at obligahin ng Senado na huwag isagawa ang impeachment trial sa bise. Gate ng grupo, depektibo ang articles of impeachment na inihain laban sa bise dahil hindi umano nito nasunod ang constitutional requirement para sa verification at proper initiation ng impeachment proceedings. Naniniwala rin si Atty. Torion na isang political persecution ang impeachment kay VP Sara para mapigilan siya umano sa pagtakbo sa 2028 presidential national election. Sa ngayon, wala pang reaksyon ng Kamara maging ang kampo ni VP Sara. Cheryl? Maraming salamat, Camille Samonte. Nagsampa ng reklamong inciting to sedition at unlawful utterance complaint ang PNP-CIDG laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil yan sa pagbibiro na ipapapatay ang ilang senador kaugnay ng eleksyon. Magbabalik si Camille Samonte. Mismong si PNP-CIDG Director Major General Nicolas Torre ang pumunta sa Department of Justice para sampahan ng reklamong inciting to sedition at unlawful utterance si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nag-ugat yan sa biro ni Duterte sa PDP Laban Proclamation Rally na patayin ang 15 senador para may mabakanting pwesto sa Senado. Na puro patay-patay na lang at pagkatapos, if they will be taken on their word, bigla na lang sasabihin na joke only or yung latest naman na palusot, he is only expressing a legal opinion. Hindi na po pwede yun. Git ni Torre, hindi pa mumulitika ang paghain nila ng reklamo. Hindi lang daw dapat konsintihin ang mga ganitong pahayag ng dating Pangulo. Maliit lang tingnan yan, pero it is being uttered by a former president, hindi malayo na gayahin or he will be taken he will be taken seriously by his blind supporters. Kasi nangyari na yan di ba? Sabi niya pagpapatay ng mga, di ba? Pagpapatay ng mga adik, nangyari nga, maraming nga nagpatayan. Pero ang National Bureau of Investigation wala nang planong imbestigahan si Duterte, gaya ng panghihikayat ng ilang mambabatas sa Kamara. Kasi during his administration, mas uploaded ang kanyang mga ganyan salita na yung, for example, yung mga kabataan namin, sinira nyo, papapatayin kita. Sabi rin ng Department of Justice, magkaiba ang pahayag ni Digong sa pagbabanta ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte dahil pinangalanan nito sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Riza Araneta Marcos. Kung mismong senador naman daw ang maghahain ng reklamo, pwede raw itong imbestigahan. Senators themselves complain, then we have reason to act on the matter. Kasi syempre sila yung sila yung endangered ng ganong statements. It can possibly have a ripple effect na hindi natin alam. Buwelta naman ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa CIDG. Ang mga senador ngang pinatutungkulan ni Duterte, hindi naman nagreklamo. It's a foolish filing of a case. Alam nila na si Presidente Duterte ay nagbiro. Dati naman nilang alam yun na palabiro siya. Sinegundahan niya ni Senator Ronald Bato de la Rosa na kilalang kaalyado ng mga Duterte. Very clear na nagbibiro, nagpapatawa lang yung tao. Ang problema dyan, walang 15 senators na nasaktan ang CIDG. Nilinaw naman ng Commission on Elections na hindi pinagbabawal ang negative campaigning.
Pero maaari raw maharap sa kasong kriminal, gaya ng libel at cyber libel ang mapapatunayang maninira ng kapwa. Maaari po na mayroong national security implications or whatever, ibang ahensya po ng pamahalaan. Sa part po talaga ng COMELEC, we will always respect the freedom of expression ng lahat ng mga supporter, lahat ng mga sumusuporta na doon sa isang kandidato o partido politikal. Para sa 1PH, Camille Samonte, News 5. At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si PNP CIDG Director Major General Nicolas Torre III. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Major General Torre? Major General Torre, magandang tanghali po. Major General, can you hear me? Yes po. Yes po. Ayan po, hello. Magandang tanghali Yes, po. Si Cheryl Cosim po sa One Balita Pilipinas. Yes ma'am, good afternoon and good afternoon sa inyo mga tagapakinig. Salamat po sa oras. Major General, pag-usapan po natin itong inihain yung kaso. Sinabi po ni Senator Bato de la Rosa na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na out of the blue itong paghahain ninyo ng reklamo. Ano po ang sagot nyo dito? Out of the blue din po kasi ang pagsalita ni Duterte na magrekomenda na lang siya na patayin ng mga senador at bombahin na lang ang Senado. Ang sinasabi po ni Senator Bato, kung siya pa rin daw po ang PNP chief, ay pipigilan niya kayo. Ito po ba ay idinaan nyo? May basbas po ba ito ng nakatataas sa paghahain po nito ng inyong kaso? Nakausap niyo po ba si PNP Chief Marbil about this? Well, it's good that hindi na PNP chief si Senator kaya immaterial na rin ang kanyang opinion regarding sa paghingi ko ng permiso sa nakakataas. Pero on your question, regarding sa kung alam ni General Marbil, yes, I did inform him that I'm going to file the case. At wala naman siya sinabing tigilan ko, hiwag kong ituloy. And nung matapos na nga, nag-feedback din ako na ito ina-file ko na. And he said, good job. Okay. Sinabihan po niya kayo ng good job. Pero pag sa mga ganito pong proseso, ito po ba'y pagpapaalam or pagsasabi lamang na magsasampa po ng kaso? Yung mga ganito po ba't kailangan dinadaan at hinihingi ng approval mula po sa PNP chief or hindi naman po? Alam nyo, every day the police is filing hundreds, if not thousands of cases in different parts of the country. Hindi naman pinagpapaalam yan sa Chief PNP. At sa case naman na to, sa tingin ko, ito magaan lang ang kasong isinel ko ha. It's just illegal utterances. So, yun lang naman ang kasong isinel ko. Pero ito ay dapat, sa tingin ko lang, ay dapat na ma-file namin. So, isinel ko na within the bounds and of my responsibility as Chief of the CIDG. Sabi naman po ni Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na hindi naman daw po nagreklamo yung mga senador na pinatungkulan ng dating Pangulo. At ang sabi pa nga pa, to quote him, ay foolish filing of a case ang sinabi po niya. Bakit nga po ba, Major General, para mas maintindihan ng mga kababayan natin, bakit nga po ba si IDG ang naghain ng kaso? Well, for one, number one, ang sinabi ni Panelo na hindi naman nagreklamo ang mga senador, well, sa kasong ifinal ko, hindi ko naman kailangan ang mga senador na magreklamo sapagkat sa illegal utterances, hindi naman kailangan doon ang witness na pinatutungkulan ng illegal utterances na yun. Okay? Pangalawa, yung sinabi niyang foolish and everything, mag-usap sila ni Dean Jamie Gatdula ng University of Asia and the Pacific Law School para magka-exchange sila ng ideas because according to Dean Gatdula, tama ang aking ginawa at siya pa nga ay nagko-comment. Nandiyan ngayon sa kanyang Facebook post.
Kilala rin naman daw po na palabiro, Major General, ang dating Pangulo. Sa kabila po nito, tiwala ho ba kayo na may patutunguhan ito pong kasong inihain ninyo? Well, biro-biro lang ang sinasabi nila, pero bakit nung yung isang teacher naman sa Zambales ang nagsalita against kay Rodrigo Duterte nung siya ay presidente, pinahuli niya rin sa NBI at pagkatapos pina-public apology pa nila. Otherwise, ang kaso ay itutuloy nila. So, tit for that. And what's good for the gander will be good for the goose. At ako ay naniniwala na itong inihain kong kaso, kahit na magaan ito ay may patutunguhan talaga. At ito ay signal na tapos na ang puro biro na lang, na joke only na lang, na may namamatay sa mga joke na yan. At ito, bagong Pilipinas na. Let us be accountable with our actions. Let us be accountable on our words. Especially if we are personalities who people look up to for guidance and direction. Major General, ito pong mga inihain yung kasong reklamong inciting to sedition at unlawful utterance complaint, ano pong maaaring kaharapin ng dating Pangulo kapag napatunayan pong guilty? May kulong po yan. Depende naman sa judge kung ano ang kanyang magiging sentensya dyan. May mga guidelines dyan sa ating revised penal code. Nakaspecify ang mga penalties dyan. Bahala na po ang judge na magbigay ng penalty kung ito siya may mapatunayang guilty. Marami pong salamat sa inyong oras, Major General Nicolas Torre III ng PNP-CIDG. Sa iba pang balita ay pinagpapatuloy ngayon ng Kamara ang pagdinig tungkol sa fake news. Pero hindi pa rin ito sinipot ng karamihan sa mga inimbita nila sa hearing. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, sino-sino yung dumalo dito nga sa pagdinig ngayon? Cheryl, 4 na personalidad lamang ang dumalo sa ikalawang pagdinig ng House Strike Committee tungkol sa paglaganap ng fake news. Kumpara yan sa kabuuang mahigit 40 na nakatanggap ng imbitasyon sa hearing. Ang mga dumalo ay sina Malu Tiquia, Elijah San Fernando, Ros Flores del Rosario at Attorney Claire Castro. Dumalo rin si Attorney Yves Gonzalez mula sa Government Affairs and Public Policy Team ng Google Philippines na siya ring unang sumalang sa interpellation. Idinetalya niya ang pamamaraan ng YouTube sa paglaban sa misinformation. Ito raw ang 4 Rs: remove misleading content, raise high-quality information, reduce spread of misinformation, at rewarding of trusted creators. Kasabay nito, sinisilip ngayon ng TRICOM ang monetization policies at accountability system ng social media platforms sa mga okasyong ginagamit ito bilang medium ng pagkalat ng maling impormasyon. Bagaman may community guidelines daw kasi ang mga ito, may mga nakakapuslit pa rin na malicious o misleading content sa ibang plataforma ayon kay Representative Zia Alonto Adyong. Pinaalala ni Surigao Representative Robert Ace Barbers na ang isinasagawang pagdinig ay para sa pagbubuo ng policy framework at code of conduct sa paggamit ng social media. Cheryl, sa ngayon ay tuloy pa rin ang interpellation proper kasama ang representative ng Google Philippines. Hindi pa napag-uusapan ang mga inihain na show cause order noong February 4 sa mga content creators na hindi dumalo. Pero ayon kay House Assistant Majority Leader Representative Zia Alonto Adyong, posibleng isubpina ang mga hindi dadalo ulit sa ikalawang pagdinig ng walang valid reason. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes. Susunod, Senator Raffy Tulfo may panawagan kasunod ng disqualification case sa COMELEC laban sa kanyang mga kapatid at mag-ina. Mga taong bayan, kung ayaw niyo mga kapatid ko, please don't vote for them. Pero kung gusto niyo sila dahil sa tingin niyo nakapagsilbi sila ng maayos, then go ahead, kayo na mag-decide. Kasunod ng dumaraming mga kaso ng dengue, panawagan sa bakuna muling binuhay. Ang problema, dengue vaccine na pre-qualified ng World Health Organization, 2 taon na umanong nakatenga ang application sa Pilipinas. At iligal na pogo na pinatatakbo umano ng Koreano na bisto sa Pasay. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Stable na ang kondisyon pero naka-admit pa rin sa ospital si Pope Francis. Sabi ng Vatican, hindi na nilalagnat ang Santo Papa.
pero kailangan pa siyang manatili sa ospital habang nagpapalakas ng katawan. Tuloy-tuloy din ang gamutan sa complex respiratory tract infection ni Pope Francis. Sa ngayon, wala pang inilalabas na balita ang Vatican kung kailan makakalabas ng ospital ang Santo Papa. Nanawagan ang medical experts sa bansa na magkaroon ng makabago at epektibong solusyon para laban sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue. Ngayong araw, nakatakdang ilunsad ang End Dengue Coalition na binubuo ng mga miyembro ng medical societies. Kasunod ito ng pahayag ng Department of Health na hindi pangkaraniwan ang pagsipa ng kaso ng dengue ngayong pagpasok ng taon. Mula Enero, nakapagtala na ang ahensya ng higit 28,000 dengue cases, 40% na mas mataas kumpara sa parehong panahon noong 2024. Kaugnay niyan, magkakasama natin si Dr. Lulu Bravo, ang Executive Director ng Philippine Foundation for Vaccination at isa sa mga coordinator ng End Dengue Coalition. Magandang tanghali po sa inyo, Doc Lulu. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl, at thank you. Magandang opportunity to dahil tumataas talaga ang dengue cases natin. Nag-outbreak na sa Quezon City, di ba? At ang sinasabi nga rin po ng DOH ay may 8 other areas pa rin po ang mataas ang kaso, but I think dapat ang magdeklara nun ay yung mismong mga lugar. Hindi pwedeng manggaling mismo sa DOH. But then again, umaabot na sa Siam, yung may yung lugar na mataas po ang pagsipa ng dengue cases. Pag-usapan po natin itong inyong ilulunsad na End Dengue Coalition. Ano po ba ang objective nito? Very timely po itong inyong paglo-launch dahil nga po dito sa pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Well, Cheryl, by 2030, ang sabi ng WHO, dapat ma-reduce ng 50% or kalahati ang mga kaso ng dengue at ang pinaka-importante, magkaroon ng zero death ang dengue. Ibig sabihin, dapat mahusay na ang pangangalaga sa mga dengue para hindi magkaroon ng pagkamatay. Yan ay by 2030. And so, tayong mga nandito sa Pilipinas na isa sa pinakamataas na dengue cases sa buong mundo ay kailangang magsama-sama upang magawa natin at ma-achieve natin yung goal na yan na pagbaba ng dengue kaso at pagkaroon ng zero death. Kaya itong Philippine Medical Association ay nag-organize na ng coalition ng mga malalaking medical society. Ano-ano to? Yung Philippine Pediatric Society na mga certified pediatricians, yung Philippine College of Physicians na mga internist, yung mga Infectious Disease Society ng pediatrician at adult medicine, even itong ating mga tinatawag nating nursing, pharmacists, midwives, yung coalition ng mga health professionals. Magsasama-sama tayo, even Rotary lahat tayo ay magsusuporta upang mabigyan natin ng kahalagahan ang paglaganap ng pangangalaga at pagkontrol sa dengue. Alam mo, 5 pillars yan. Yung 5 pillars na kailangan nating magawa, yung pagsusurveillance ng dengue, yung pagkontrol sa mosquito, pangalawa, yung pangatlo, yung paggagamot sa dengue. Alam mo, maraming doktor hindi pa talaga nakikita yung tunay na paggamot sa dengue. Minsan sobra-sobra ang kanilang binibigay na fluids. Pang-apat, yung pagbibigay ng bakuna ng dengue sa ating populasyon. At pang-lima, importante rin sa lahat, na maipamahagi natin through media, through different medical societies, ang kahalagahan ng pagkontrol sa dengue. At doon po sa 5 pillars na nabanggit nyo, gaano po karami doon na nasusunod natin or nagagawa na natin? Or lahat po ba medyo kulang pa po ang ginagawa natin? Naku, Cheryl, tingnan mo, 1954, nung unang magkaroon ng malaking outbreak sa Pilipinas, inireport yan
ni Dr. yung namaya pala si Dr. Lino Edlim. 1954 tayo ang unang bayan na nag-report ng Philippine Hemorrhagic Fever, H fever. 70 years ago yon. Hanggang ngayon, yung pa rin ang malaking problema natin. Hindi nababago ang sitwasyon. Lahat na ng vector control ginawa natin. Lahat na ng 4S, 5S, di ba? Lahat na ng fogging ginawa natin. Bakit pataas pa rin ang pataas tuwing taon-taon na magkakaroon ng outbreak? Ay pataas pa rin ang pataas ang ating mga dengue cases. At yun ang gusto nating tutukan sa ngayon. Tutukan natin na lahat tayo, maski ang industriya, maski ang mga, hindi lang mga doktor ha, lahat ay tinatawagan natin, pati ang mga korporasyon, yung mga tourism for example, yung mga maraming mga empleyado na bibiktima ng dengue. Alam mo, hindi lang bata ang nabibiktima ng dengue ha, pati yung matatanda, pati yung mga adult na may sakit sa puso, diabetes, yung mga may comorbidity, lahat yan ay mas severe. Mas mahirap magkaroon ng dengue dahil yon ang mas severe at maaring mamatay sa dengue. Akala natin noon bata lang. Hindi ha. Lahat ng age group ay apektado na. At alam mo, Cheryl, ang nakakasama ng loob talaga, dati 20 at mga 30 lang na countries ang apektado nung 50s, 60s, 70s. Aba, ngayon, 130 countries na, 34 to be exact, 134 countries na sa buong mundo ang napapabiktima ng dengue kasi nagkakaroon na ng climate change at yung mga malalamig na country ay nagkakaroon na rin ng dengue. Hindi lang tayo na maiinit, na ma-humid, na maraming ulan. Climate change has made this development possible. Pati Amerika, pati Europea, may dengue na rin. Kaya takot na rin sila sa dengue. Dr. Bravo, nanawagan po si Union of Local Authorities of the Philippines President and Quirino Governor Dax Cua na ilabas na yung bagong dengue vaccine. After Dengvaxia issue, handa na ho kaya tayo para sa bagong dengue vaccine? Sa aming pong nakukuhang impormasyon ay meron daw hong nakabinbin na halos 2 taon na sa FDA na hindi po naaaksyonan na vaccine na papalit sana sa Dengvaxia. Ano po ang take nyo on this? Cheryl, alam mo naman coming from the Philippine Foundation for Vaccination, ang gusto namin lagi ay magkaroon tayo ng tamang impormasyon tungkol sa bakuna. At yung dengue vaccine na bago ngayon, second generation ang tawag natin, ay mahigit ng 10 taong pinag-aaralan. At alam mo ba, noong 2023 pa nga, na ini-apply na for licensure dito sa Pilipinas. Alam mo, dito sa Asia, ang Indonesia, nag-license na August 2023. Ang Malaysia, last year. Ang Thailand, 2023 din. Yung Malaysia at Vietnam, last year pa. February at saka May 2024. Dito sa Pilipinas na pinakamarami ang dengue, abay mukhang hindi pa nga umiisod at talagang yun ang demand sana natin. Kasi itong bakuna na to, and mark my word, I will tell you honestly, I am one of the principal investigator for this new generation vaccine. Nakita namin ang safety. Walang safety signal dito. Pwedeng ibigay maski na dun sa tinatawag nating seronegative na wala pang dengue at mas ma-effective dun sa mga nagka-dengue na. Pero alam mo ba kasi, yung sakit na severe dengue, mas nangyayari yun dun sa mga nagkaroon na ng dengue. Kaya definitely importante sa amin na mga scientists na nag-a-analyze, nagagawa ng mga pananaliksik, na gamitin natin sapagkat kung wala naman siyang safety signal, abay anong ginagawa ng ating mga authorities? Yun pong sinasabi na halos 2 taon nang nakabinbin sa FDA.
Mula po sa ating mga experts, katulad po ninyo, ay ano po ang sagot nila? Bakit ganun ho ba talaga katagal? Whether aaprubahan or hindi na makakuha po tayo ng sagot about this? Or ano po ang nakikita nyo because doon po sa ating pinagdaanan sa Deng-Vaxia, parang sandali lang, talagang parang natatakot, may scare na baka mas magaya sa Deng-Vaxia po itong isa pang vaccine? Alam mo, Cheryl, totoo ang sinabi mo na yung Deng-Vaxia, malaki ang naging impact kung paano tayo magpapa-license ulit ng bagong vaccine laban sa dengue. Pero nakita mo naman, 2 taon na. At ang sinasabi natin, sa ibang countries, ginagamit na. Ang Brazil, alam mo ba, isang country, isang bansa na napakalaki, na maraming dengue na pumasok ngayon sa kanilang bansa. 1 milyon halos itong January lang. Naglagay na sila nung kanilang dengue vaccine, itong bagong dengue, sa kanilang National Immunization Program. Meron na sila nito. At yun ngayon ay ginagamit na sa buong bansa ng Brazil. Tapos sabi ko nga, lisensyado na rin sa ibang bansa. Bakit naman tayo ay pinapaupuan pa yata or ano pang hinihintay natin? 2 taon na. Nung una, sinasabi nila na sometimes 1 taon bago nila pag-aralan, bago nila tingnan. Ngayon naman, dobling taon na. 2 taon na. Pwede ba naman na talagang tutukan na natin? Kasi kung hindi, baka yung country natin hindi na bisitahin ng mga turista, hindi na puntahan ng mga negosyante, hindi na puntahan ng mga balikbayan natin kasi matatakot sila na napakadami palang dengue dito sa Pilipinas. Hindi ba? Ito pong Q-Denga na ito po yung Japan-based na Takeda Pharmaceuticals po may gawa. Isa po ba itong klase ng vaccine na pinag-aaralan po ng FDA? Would you know kung meron pa tayong dapat na iba pang i-consider na vaccine? Alam mo, mayroon pang nasa pipeline ang dengue vaccine. Alam ko rin yan sapagkat magsisimula rin kaming manaliksik doon sa iba pang dengue vaccine. Pero ito ngayon ang nasa lugar na para magamit, di ba? Yes, opo. Yung mga nasa pipeline pa lang, babilang pa ng mga taon bago siya magamit talaga dahil mananaliksik pa, gagawa pa tayo ng ibang clinical trials, ika nga, para malaman na safe ba ito, effective ba ito, magagamit ba sa Pilipinas ito. Pero itong tinatawag nating Q-Denga, na gawa ng isang pharmaceutical company na napaka-reputable naman, Takeda, diba? Opo. Napaka-ganda naman ng rekomendasyon ng WHO. Ito ay na-recommend na ng WHO to be used for children 6 to 16 at saka talagang nire-recommend nila sa mga bayan na mataas ang dengue. At yung bayan natin, ay sinasabi nga natin, ay may pinakamataas na dengue dito sa buong mundo. Bakit naman kaya? Ano pa ang hinihintay natin? I am sure, kasi I am a scientist. I have been a scientist for 50 years. Nag-aaral ako ng infectious disease. And anytime you ask me about the data ng dengue, ng Q-Denga, masasabi ko sa'yo. Ano po, is this something na ipinaabot nyo na po yung concern ng ating mga experts, ng ating mga doktor sa DOH? Ano po ang tugon dito ni Secretary Herbosa? Well, alam mo, ang ating mahal ko yan si Dr. Ted Herbosa kasi alam ko ang puso niya ay para sa public service. At nagkausap na rin kami tungkol sa dengue. Nagtanong na rin siya at sabi niya, kung talagang effective, ay willing siya na gamitin yan. Alam mo, may proseso lang talaga. Nag-iingat ang mga tao sa proseso. Kaya lang sabi ko naman, pwede bang bilis-bilisan yung proseso sapagkat hindi naman maganda na, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo, diba? So, bilis-bilisan lang at saka yung mga, alam mo kasi talagang takot yung iba sa
even sa FDA, alam mo naman, nasunog or na-burn sila dun sa Dengvaxia, kaya siguro. Pero alam mo ba, Cheryl, ang isang natutuwa ako, may ginawang pananaliksik sa vaccine confidence ng Pilipinas na ngayon tumaas na ulit. That's good Bali to know. ba, di ba nung 2018, nung magkaroon ng Dengvaxia, bumagsak ang ating vaccine confidence. Halos 30% na lang yata ang may confidence nun sa bakuna. Pero ngayon, tumaos ulit. Nandun na ulit siya sa mga 80%, 85%. So magandang pangitain niya na maa-accept ng ating mga mamamayan ang pagbibigay ng bagong bakuna laban sa dengue. Panghuli na lamang po, Dr. Bravo, with this inyo pong paglulunsad ng End Dengue Coalition, ano po, again, ang inyong panawagan sa pamahalaan ukol nga po sa paglaban sa dengue? Okay, sa atin din pong mga nakikinig sa One Balita, ang napaka-importante po, magtulong-tulong tayo. Kaya po tinawag na End Dengue Coalition. Ibig sabihin po niyan, empowering networks. Hindi lang po mga doktor, mga nurses, at mga pharmacists. Kayo rin pong nasa private sector, korporasyon, nasa tourism business, nasa mosquito vector control. Lahat po tayo, kailangan nating tulungan ang ating bansa na masugpo at makalaban sa dengue. Hindi lang po sa pagpapakontrol sa mosquito, sa lamok, kung hindi po sa pag-aalaga sa mga may sakit na dengue at higit sa lahat, ang isang napaka-epektibo po para sa amin ay ma-introduce ang bakuna na nandito na po, Qdenga, yung ngayong next generation. Ito po ay nakita na namin na effective at safe at pwede pong magamit, nagagamit na po sa ibang bansa. Tayo po ay magsama-sama upang maipamahagi natin ito, ma-raise ang awareness na ang dengue po ay isang sakit na pwede pong mapugso, pwede pong magkaroon ng zero death in dengue. Ang iba pong mga bansa ay meron na pong zero death in dengue, wala na pong namamatay sa dengue. Ano man po ang ating magagawa, gawin po natin. Magtulong-tulong tayo, ipamahagi, tawagan, panawagan sa ating mga local governments, mga mayor, mga governor. Tayo po ay talagang kailangan magkaroon ng boses para po masabi sa ating mga mamamayan, sa ating mga government officials na talagang effective control po ng dengue ang kailangan natin. Marami pong salamat sa inyong oras, Dr. Lulu Bravo, Executive Director ng Philippine Foundation for Vaccination at isa sa mga coordinator ng End Dengue Coalition. Sinalakay ng Presidential Anti-Organized Commission o PAOK ang isang illegal pogo hub sa Pasay City. Pero hindi Chinese, kundi mga Koreano ang nagpapatakbo nito. Nag-ooperate ang nasabing Korean-run Pogo Hub sa basement ng isang hotel. Nadiskubre sa mga nakabukas na computer set ang ilang online betting at online bank applications. Patuloy ang investigasyon ng PAOK sa ibang transaksyon na ginagawa sa Pogo Hub. Arestado sa operasyon ang 6 na Korean nationals at 14 na Pinoy. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Winston John Casio, ang tagapagsalita ng PAOK. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Good afternoon, Cheryl. Good afternoon sa iyong mga tagapanood at tagapakinig. Abay, sir, kakaiba po ito. Basement ng isang hotel. Eh, hindi ho ba namomonitor ito ng pamunuan ng isang hotel? Well, medyo hindi ka paniwala ang natanggap naming paliwanag sa kanila kagabi na hindi daw nila alam na may nag-ooperate na ganito. Tapos may nakita pa kaming isang junket operator na nandun sa loob. Ang sabi ng junket operator, yun, legal sila. Yung junket operators, legal. Sinasabi nila, hindi nila alam na doon sa maliit na kwarto sa loob ng kanilang opisina ay merong nagpapa-offshore gaming operations ng mga South Koreans din. So we have to dig deeper into this. Ngayong hapon po ay sinisimulan namin yung pag-draft ng application ng cyber warrant. Hopefully matapos namin ngayong hapon at i-apply po namin tomorrow yung cyber warrant. At kami din po ay mag-i-inquest ngayon doon sa 6 na South Koreans. We will charge them for being undesirable aliens. At yung mga Pilipino naman po,
Kapag hindi namin naabot yung sapat na oras within the reglementary period, papakawalan po muna namin, pero hindi ho ito kasiguraduhan na hindi sila makakasuhan. May nag-tip ho ba? Paano ba natuntun itong operasyon pong ito? 3 linggo na pong nakakaraan, nakatanggap kami ng impormasyon sa ilang mga taong nakakapansin sa loob ng hotel na yan, ng mga nangyayari na yan. So, nag-case build up po kami and we're able to get enough pictures and videos that convinced us na itong operasyong nakita namin dyan ay talagang isang pogo. It is a South Korean run pogo. Okay, sabi po nga natin, ito ay nasa basement ng isang hotel. Ano ho ba ang klaseng kwarto to? Saan nakaposisyon sa basement? Mismo... Alam mo... Go ahead, Sir Winston. Cheryl, alam mo, hindi ko nga kagabi nandun pa ako. Kausap ko yung mga staff ng hotel. Alam mo, para mapasok mo yung kwarto na yon, dadaan ka doon sa parking area, dadaan security perimeter, may mga pagdadaanan kang mga lagusan. Then saka ka lang makakapasok doon sa room na yon. Hindi ka ho makakapasok sa kwarto na yon kung hindi ka dadaan sa several layers of security. Hindi naman po pwede magmaang-maangan yung hotel na hindi nila alam na may nangyayaring ganoon po doon. So kaya sa aming investigasyon, kasama ho naming titingnan ang pananagutan ng hotel kung meron man, kung may sapat kaming ebidensya, pero sa initial naming talaga may pananagutan ho sila rito. Yes, how can they not know considering na 3 weeks na po kayong nagsa-surveillance? So ibig pong sabihin, more than 3 weeks na po yung operation. Matagal na po yung operasyon na ito, ma'am. Ito po ay nanggaling pa sa ibang... itong grupong ito ay napansin na po namin noong nakarang taon dito naman po sa isang building complex dito sa loob ng Asiana po, dito sa may Asiana area. Then napansin po namin nung sila ay naglipat papunta rito sa Heritage Hotel. So, kaya alam po namin na matagal na po sila dyan sa area na yan. So, the hotel cannot feign innocence. The hotel cannot feign ignorance because this is one of the biggest hotels here in Pasay, no? Yes. So, they've got different layers of security here. So, we will not accept their feigned ignorance and feigned innocence. Ano po ang pwedeng kaharapin na parusa po ng Heritage Hotel dito po sa na-discover ninyong Pogo Hub? Alam niyo po, ang illegal gambling, lalo na kung illegal gambling in relation to cybercrime, yung Republic Act 10175, at maging yung bagong batas, yung tinatawag nating APASA, Anti-Financial Account Scamming Act. These are predicate crimes in relation to money laundering. So malamang, Cheryl, tayo ay Hello? Go ahead, sir. Hello? Hello, sir. So malamang kami ay magsasampa ng kaukulang kasong kriminal forfeiture at maging civil forfeiture. Hindi lamang po dito sa grupo ng mga South Koreans, kundi kung sapat ang ebidensya ay maging doon sa nagmamay-ari ng hotel na ito. Okay. And saan po nakadetain ngayon itong mga naaresto? At ano po ang immigration status nung 6 na Korean nationals, Sir Winston? Yes, ma'am. Yung 6 na South Korean nationals po ay nakadetine po ngayon sa PAOK Custodial Facility dito po sa Pasay. Yung isa po doon sa 6 ay napag-alaman na po namin mayroong initial na mga paglabag sa ating immigration laws sapagkat overstaying na po siya dito sa Pilipinas. Yung 15 naman po ng mga Pilipina na kanilang mga trabahador ay nandito rin po sa amin. Kung hindi ho sila masasampahan ng sapat na reklamo sa loob ng reglementary period, sila po ay mapapakawalan. Yung mga Koreans, hindi na po mapapakawalan yan kasi i-inquest na po sila ngayon. Pero ma'am Cheryl, yes, sir. Hindi, kahit mapapakawalan natin yung mga Pilipino, kukunin natin lahat ng information sa kanilang mga biometrics, kanilang mga bahay, and so on and so forth. Para po, kapag may sapat na ebidensya na tayo by the end of the week or maybe next week, isasama po natin sila sa kakasuhan para hindi na po sila tularan pa ng mga kababayan natin na pumapasok sa ganitong klaseng mga trabaho. Nakakuhanan na po ba natin sila ng statement? Nagkaroon na po ng initial.
Nagkaroon na po ng initial na pag-uusap, interview dito sa ating mga kababayan. Opo. At base sa initial naming nakuha, mukhang tama ang aming basis para doon sa pag-operate laban dito sa mga South Korean run Pogo na ito. Higit 1 buwan ng pasupo ang deadline sa pagpapauwi nga sa foreign POGO workers. Pero ayon po sa Bureau of Immigration, Sir Winston, nasa 11,000 pa rin yung nananatili sa bansa at malaki ang posibilidad na tuloy nga po ang kanilang illegal na operasyon. Kamusta po ang inyong pagtugis sa mga ito? Totoo po yan, Ms. Cheryl. In fact, nakita niyo naman magmula ng last week, sunod-sunod ang aming operasyon laban sa mga POGO-related foreigners. In fact, pang-apat na po itong operasyon namin magmula ng February 13 at may mga kasunod pa po ito. May posibilidad ho talaga na lalagpas pa ng 11,000 itong ating mga foreign nationals na may kinalaman sa POGO. Medyo matitigas ho ang ulo ng mga ito. Talaga ho ito yung mga kriminal. At dahil sa ating paningin sila yung mga kriminal at binababoy nilang ating mga batas, dapat ho nating papapanagutin ito. Katulad ng mga South Koreans na ito, hindi natin papayagan ito na ma-report ang ganun-ganun lang. Kakasuhan natin sila ng samot-saring mga kaso nang sa gayon ay matikman nila kung paano makulong dito sa Pilipinas. So, masasabi, talagang malaking challenge po. Kasi napakalawak ng bansa natin. Yung iba nagpunta na ng Visayas at Mindanao. Tapos ilan lang po ang PAOK. Hahabulin natin sila, Cheryl, kasi ito po ay isang mandatong ibinigay sa atin ng Pangulo. Hindi ho po pwedeng mapahiya ang ating Pangulo sapagkat ito ay isang justified na kautusan sa amin. Binaboy ang ating bansa at ginawang scam center ng mga magpupugo ito noong nakaraang mga taon. So ngayon na dumating ang isang decisive na administrasyon na talagang gustong usigi ng mga scammers na ito, hindi ho natin babaliwalain ito. Dire-diretso ho tayo sa pag-operate at pag-neutralize sa mga to. Hanggat kakayanin, Cherry. Hanggat kakayanin. Marami pong salamat sa inyong oras, PAOK spokesperson Winston John Casio. May panawagan si Senator Raffy Tulfo kasunod ng disqualification case na isinampa sa kanyang mga kapatid at mag-ina dahil umano sa political dynasty. Kasabay nito, may hirit sa COMELEC na magpatupad ng manual vote counting sa paparating na eleksyon. Magbabalita, Simon Gualvez. Sinampahan ng disqualification case sa Commission on Elections ang senatorial candidate sa ACT-CIS Representative Erwin Tulfo at kapatid niyang si Ben Tulfo. Damay rin sa reklamo sina ACT-CIS Representative Jocelyn Pua Tulfo, Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulfo at Turismo Party List nominee Wanda Tulfo Teo. Ayon sa nagreklamong si Attorney Virgilio Garcia, political dynasty ang mga Tulfo na ipinagbabawal anya sa 1987 Constitution. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Garcia, nakatakda ng i-raffle kung saang division mapupunta ang reklamo. Patuloy natin kinukuha ang reaksyon ng mga sinampahan ng reklamo. Heto naman masasabi ni Senator Raffy Tulfo sa aligasyong political dynasty sila. I don't think so. I'll leave it up to the people. Kasi kung gusto ka ng tao, iboboto ka nila. Kung ayaw ka nila, isip nila, dynasty to, ang dami naman, walang ginagawa. Ito sabihin ko, mga taong bayan, kung ayaw niyo mga kapatid ko, please don't vote for them. Pero kung gusto niyo sila, dahil sa tingin niyo, makapagsilbi sila ng maayos, then go ahead, kayo na mag-decide. Sinuspindi naman ng Land Transportation Office ang driver's license ng first nominee ng Angkas Sangga Party List na si George Royeca. Nag-ugat ito sa motorcade ng partido sa Cainta Rizal noong February 2 na nagdulot ng matinding traffic matapos silang harangan ng isang intersection. Ayon sa LTO, inamin ni Royeca na siya ang nag-organisa nito. Pinatawan na ng 90-day preventive suspension ng kanyang lisensya. Sabi naman ni Royeca, nirerespeto niya ang desisyon ng LTO. Kusa niya raw isinuko ang kanyang lisensya at handang tanggapin ang anumang kahihinatnan ng kanyang ginawa. Nananawagan ang Ipanaw Sambayanan Party List sa mga botante na huwag iboto ang mga party list groups na umano'y kaanib ng Communist Party of the Philippines, New People's Army National Democratic Front. Sabi ni second nominee Lorraine Badoy, aktibong nagre-recruit ng mga estudyante ang mga komunistang grupo sa armadong rebelyon. Baka sabihin na naman, no, ito naman yung dalawang to, nagre-red tag na naman, di ba?
So let's look at collaborative evidence that we have. Nag-file po ang Republic of the Philippines ng cancellation po ng Gabriela at Kabataan Party List for using violence in order to forward their ideology. Umapela naman ng legal counsel ni Apollo Kibuloy na si Attorney Israelito Torion para magpatupad ng manual counting of votes ang COMELEC sa precinct level. Ito raw ay para matiyak ang integridad at kredibilidad ng paparating na eleksyon sa gitna ng nagaganap na data breaches at hacking sa ilang government websites. Aminado ang COMELEC, madalas silang targetin ng hackers, pero itinanggi nilang na biktima ng hacking ang kanilang website o may na-breach na impormasyon sa ahensya. Negative po, kahit sa DICT, nag-coordinate na kami, negative po yung sinasabi. Binerify na rin namin yung lahat ng mga social media pages, yung website ng COMELEC, etc. At wala po, hindi po kami na-subject sa hacking. Maaaring trophy sa kanila yan pag na-hack nila ang COMELEC website dahil pinakamadami nga kami na mga information. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Magandang tanghali mga kapatid. Nag-bounce back ang Pinoy pole vaulter na si AJ Obiena matapos makamit ang kanyang season best 5.8 meters. Dahil dito, napanalunan niya ang gintong medalya sa Orlen Copernicus Cup sa Turan, Poland. Ikaw kapatid, anong tagumpay sa buhay ang proud kang makamit mo? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. So far, at the moment po, living with my parents kasi hindi pa po ako natutulog or nasa-separate sa parents ko, and living here sa Metro Manila is really hard. So, I'm really proud of that po. Nakamit ko yung pagpapakasal kasi after 21 years naming nagsasama, sa wakas, nung 14 lang, kinasal na kami dalawa. Pinagsikapan ko na nakapunta kami nila para lang makapagtrabaho. Siguro nung nakapasa ako ng LET, ayun po, yung naging teacher po ako sa public noon. Ayun po yung siguro yung magandang achievement. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Hola mga kapatid, asahan po ang level up na kantawanan sa pagbabalik ng Singaling. Excited na talaga tayo dyan, ano? At isa sa mga magiging juke boss, walang iba, the iconic Ethel Buba na live na live. Makikisama po sa atin ngayon live dito sa studio. Miss Ethel, kamusta naman ang maaga pa pala to para sa'yo? Oo nga, may pinuntahan pa akong isa, bagot na. Okay, I love it. O, di ba? Pero kahapon, tuwang-tuwa kami kasi nag-ano kayo, pabuenas ng surprise mall showdown, di ba? Ng mga singmaster at juke bosses. Akala ko para sa inyo yun. Yung pala bababa kami sa mall. Sabi ko, totoo ba to? Nasa mall kami. At doon yun na hindi nalaman. Oo. Parang ako, charot. Hindi naman game na game kayo. Sorpresa kayo na nag-perform po sa mall. Ang saya naman. Oo, Ang saya. sobra. Sa Ortigas, di ba? Sa Green Hills. Sa Green Hills, ayan. Para syempre sa mga mall goers natin. At talagang tumigil sila, tuwang-tuwa at elite level ng performance ang binigay ninyo. Di ba? Ando si Elo May Saison, kinakantahan Oo, sila. Bitoy. Bitoy, no? Randy, Oo. ikaw. Di ba? Ibang klase. Di ba hindi na sila nag-entrance? Oo nga. At libreng-libre po yun. Libre I'm sure talaga. Viral na siya ngayon, syempre, sa social media pages. Pero kamusta yung, how has the ride been? Kasi nagbalik na kayo, tapos nun, balita ko nakapag-taping na daw kayo. Oo. Kamusta ang set? Sobrang smooth. Oo, kala namin magiging struggle nung pagka yung pilot. Okay. Pero ngayon, bonggang-bongga. Ang smooth lang talaga. Tapos, ang kukul ng mga bagong mga joke bosses. Ang kulit din nila. Mayroon silang ganun. Pero parang alam mo, no, para kayong mga Avengers ng OPM artists, kumbaga best of the best. May ganon. Totoo, parang di ba imagine mo may Veni Saturno na kahapon lang in-announce na juke boss din. Kaya nga, nagulat ako, meron nakaganon. Sabi ko, sino to? May isa pang dalagdag? Ay, hindi mo pala alam. Hindi. Kami din nagulat eh. Ganon, na-surpresa pala lahat dito sa Singaling. Lahat tayo may surprise factor. At fun fact, tama po ba nung 2002 Singaling contestant ka, judge po si Veni Saturno? Oo. Ang galing! Oo nga eh. Ano yung mga conversation nyo tungkol doon? Yung parang looking back?
Ayun, kahapon, sabi niya ganun, di ba, Ethel, dito ka nag-champion, ganun. Sabi ko, ikaw pa nga yung nag-judge ng dati. Ay, Oo. grabe. Kasi may mga video pa dati na lumalabas hanggang ngayon. Oo. Tapos syempre, di ba, nakakatawa din sa social media na hahalukay ng mga fans. Correct. Tapos, di ba, dinajudge niya ako. Tapos, ngayon, wow, judge na din ako. Oo! Level up, ganun. How has the journey been since then? Grabe yung ride ng career nyo. Iba ang nabigay sa akin ng Singaling. Kasi actually, may pagano'n pa. Nung time na parang 5 weeks pa lang ako, kinuha na ako. Oo. Kinuha na ako ng ibang channel. Oo, wow. So, ganun yung impact. Oo, kasi alam nila, nagpa-punchline na rin ako that time sa comedy bar. Correct. Oo, tapos nakita pa nila na may ganong impact. Oh. Actually, ang nakakatuwa nga that time, talaga tumitigil yung mundo, yung mga nanay. Inaabangan yung mga suot ko, ganon. Correct. Hanggang ngayon, inaabangan din namin. Ganda, Medyo parang na kasi may anak na ako. Oo. Hindi, pero grabe. Maintain, madam. In fairness. Kailangan. Oo. Pero wait lang. So, may bagong segment. Balita ko parang magiging monthly na yung 100K na pwede mapanalunan. Oo, magiging 100K na pagka nabuo ninyo yung mga missing words. Oo, kasi dati 50,000 lang. Ngayon, 100,000 dinoble. Ang yaman, di ba? Oo, ang yaman. 100K. Galing sa'yo yun? Hindi. Kala ko bawas sa TF mo. Dala ko lang. 2.5 lang kami dun eh. Grabe ka, hindi ako naniniwala. 2.5 lang kami, ilang kami judge. Baka times 7.5. 200. Charot. Hindi ako naniniwala. Huwag po tayo maniwala. Then joke yun. Joke lang yun. Highest paid po siya. Charot! Hindi. One of Sir Ray. I love it. Oo, siya. Sir Ray. Namimigay yun. Ay, may episode kami namigay. Ay, siya mismo namigay? Oo. Nagulat nga din ako eh. Parang sarap pala sumali ng Singaling. Oo. Paano ba sumali? Sali ka. Ay, hindi ako. Pasasayaw po ako. Pero hindi, paano po ba sumali? Magbibigay ka lang ng video sa kanila, sa page nila, magsisend ka, or sa email ba yon? Oo, magsisend ka lang doon, kahit sa comment section. Correct. Bakit magpakitang gilas ka, kahit ilang minutes lang. Oo, napakagaling din ng team ng Singaling. Ang galing nilang kumilatis. Ganon. Diba? Wow! And not only that, 1.5 hour na po kayo. 1.5 hour na kami. Kasi kahapon sinabi 1 hour lang. Ngayon, 1.5 hour. Bongga. Kasi siksik-liglig na talaga siya ng bonggang-bongga. Kasi before, 3 times a week. Pero ngayon, once a week, parang ginano na siya. Sa prime time, 5:45 p.m. Hanggang 7. Hanggang 7. Oo. Ayun. Please invite everybody. Ready na po kami. Yan, mga kaawit bahay, magbabalik na po ang Singaling March 1 na. Nako, meron tayong regular edition at meron tayong Celebrity Edition. Woo! At every month, ayan, may monthly finals kami, makikita ninyo kami live na live. Ayan, wala nang entrance, libreng-libre ito. Abangan ninyo sa mga malls. Yan, once a month, makikita nyo. Singaling! Maraming salamat po kay Juke Boss, Miss Ethel Buba. Thank you! Thank you po. Oh, love you. Thank you so much po. Ito naman, kapatid din natin, ka-signal natin. Signal Ambassador Maine Mendoza nag-audition or game daw mag-audition sakaling sa Pilipinas gagawin ang hit series na The White Lotus sa Max. Available din to sa Signal. At guys, umere na kahapon yung pilot episode. Nandun din tayo syempre sa global premiere sa Bangkok, Thailand. Kasama ni Maine Mendoza na naglakad sa green carpet. Narito pong report. It's the hottest event in Hollywood. At syempre, nandun tayo. Ang superstars mula sa iba't ibang dako din ng mundo nagsama-sama sa Southeast Asia para sa global mega premiere ng Emmy Award-winning series na The White Lotus Season 3. Showstopper sa kanyang sleek bob at blanket mga gown, si phenomenal superstar Mengay na big fan pala ng show. Nagtrending pa nga ang litrato nilang dalawa ni Thai superstar Bright Vatchirawit. Kung papalarin na sa Pilipinas gawin ang The White Lotus, Gina G daw si Maine. And speaking of Bright, meron siyang patikim para sa kanyang Pinoy fans dahil soon baka bumisita siya sa bansa. Hi Filipino fans, I miss you guys so much. Honestly, I have no plan yet to go there, but I think this year, I may have a chance to see you guys. When made a movie, you have to make a movie too. Stay tuned. Alam mo, sana nga magkaroon sila sa Philippines. Mag-audition talaga ako. HBO, The White Lotus, Mike White, Maine Mendoza. Mag-audition ako. Sana magkaroon sa Philippines. Pero for now, I'm excited for the Season 3 in Thailand. Present din sa green carpet sina Solen Yusaf at Kylie Versosa.
Entering in grand style, syempre, sila Lisa. Ito ang first acting job niya, pero pasabog na ang aabangan sa kanyang unang role sa telebisyon bilang si Mook. Isa rin siya sa resort worker ng The White Lotus Season 3. Juicy. อาหารไทยหรือ The White Lotus นะฮะ Spicy. Kasama rin sa serye sina Jason Isaacs, Patrick Schwarzenegger, Parker Posey, Michelle Monaghan, at marami pang iba. Showing na ang The White Lotus Season 3 sa Max at sa Signal Channel 53 at 210. Narito na ang bingeable Valentine's Day drop na K-drama series na Mellow Movie. At ang latest superstar pairing, walang iba kundi sina Wooga Boy Choi Woo-shik at strong girl Bong Soo Park Bo-young. We have a very similar sense of humor. We just had a lot of fun in that sense. I think we got to become very close friends from the beginning, and that helped a lot with our chemistry too. May pasilip pa ang Mellow Movie sa behind-the-scenes journey ng mga tao sa entertainment industry ng Korea. Mula sa mga bit role to lead stars. Ang role nga ni Choi Woo-shik ay magsisimula bilang supporting background actor at magta-transition bilang isang film critic na similar daw sa kanyang mga experiences bilang newbie actor noon. Taking on this character brought back a lot of fond memories. I was able to have a lot of fun on set, and also because I was able to show what it's like when you are a background or a supporting actor on set through my character. Ready to binge na ang Mellow Movie sa Netflix. Yan po ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Quosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.